Madalas nating madinig yung Villanova Boys, sila Jalen Bronson, Mikal Bridges, Josh Hart at Donte DiVincenzo. Pero hindi ko alam kung lahat ba tayo alam ang istorya paano nga ba nabuo ang Villanova Boys na to at ano nga ba ang mga pinagdaanan nila bago nila nakuha ang championship noong 2016 at pagkatapos ng 10 taon, another championship naman sa NBA. Tara, pagkwentuhan natin. Ang Villanova University sa Pennsylvania ay isang Division I level school sa Big East Conference. Sa mga kilala nating membro ng Villanova Boys, ang nauna sa team na yon ay si Josh Hart. Nakapasok siya sa Villanova University noong 2013 bilang freshman player. Solid role player naman siya noon na may 7.8 points at 4.4 rebounds. Sa sumunod na taon, 2014, dito na nakapasok sa team si Mikal Bridges, kaso hindi siya pinalaro sa kanyang unang season. Sa NCAA, tinatawag itong redshirt year. Parang isang taon kang nagtitraining at nagde-develop kasama ng koponan pero hindi ka sumasabak sa official games para hindi mabawasan ang playing eligibility mo. Kaya tamang waiting muna siya ng isang season. Kaya nung sumunod na taon, 2015 to 2016 season, doon pa lang nakapaglaro si Mikal Bridges. Junior year na ni Josh Hart at doon na pumasok sa team ang freshman players ni sina Jalen Bronson at Donte DiVincenzo. Trivia lang, kung sanay ka ngayon na si Jalen Bronson ang superstar ng team, nung kapanahunan ng Villanova Boys, baliktad. Si Josh Hart ang leading scorer ng team at si Bronson ang role player. Kasama din nila sa team noon sina Eric Pascal. Hindi ko alam kung naalala niyo yon. Dating player ng Warriors na napasama sa NBA All-Rookie Selection. Basta yun na yon. But anyway, tinapos ng Villanova ang regular season na may impresibong 35-5 record at nagkampiyon sa Big East regular season. Isa sila sa pinakamalalakas na koponan sa buong bansa. Sa season na yon, sa 4 na Villanova Boys, si Josh Hart ang leading scorer na may 15.5 points per game. Si Jalen Bronson, tamang role player lang. Pero kahit freshman, may ambag na 9.6 points per game. Si Mikal Bridges, 6.4 points per game. At si Donte DiVincenzo na may limited minutes lang na meron namang 1.7 points per game lang. Pero may laban sila noong December 2015 versus Oklahoma na tinambakan sila ng malala, 78-55. Doon may mga analyst na nagsabi na parang hindi pa handa ang Villanova para sa national championship. Fast forward, nalampasan nila ang round 64, round 32, Sweet 16, Elite 8 hanggang sa naabot nila ang Final 4 at doon nila ulit nakalaban ang Oklahoma. Madaming umasa na gustong bumawi ng Villanova at ayun, natikman ng Oklahoma ang pait ng paghihigante. Tinambakan sila ng Wildcats ng 44 points, 95-51. Galit na galit. Actually hanggang ngayon, isa ito sa pinakamalaking panalo sa Final Four history. At sa National Championship, doon nila nakaharap ang North Carolina. Isa sa mga pinakamagandang championship game sa kasaysayan ng NCAA. Palitan ng lamang, palitan ng clutch shots. At nang tabla ang laro sa huling segundo, dito nagawa ni Chris Jenkins ang iconic buzzer beater niya na nagpanalo sa kanila 77-74. Yun ang unang kampyonato ng magkakasama sila Josh Hart, Jalen Bronson, Mikal Bridges at Donte DiVincenzo. Pero syempre hindi pa Villanova Boys ang tawag sa kanila nun. Wala namang nag-aakala na makakapasok silang apat sa NBA. Pero doon nagsimula ang samahan na makalipas ang 10 taon ay magdadala sa kanila sa isa pang championship journey. Sa sumunod na taon, 2017, nanatiling malakas ang Villanova kahit karamihan sa mga roster nila o senior ay graduate na. Si Josh Hart pa din ang number 1 option nila. Sumisikat at nag-i-improve na si Jalen Bronson. Si Mikal Bridges naman ay naging full-time starter na. Si Donte ay naging isa sa pinakamahalagang players mula sa bench. Naging overall number 1 seed pa din sila ng buong NCAA tournament. Pero pagdating sa March Madness, doon sila nilaglag ng Wisconsin. Yun lang. At pagpasok ng 2017-2018 season, wala na si Josh Hart. Siya pa naman ang star ng team nun. Nagpa-drop na sa NBA. Na-drop siya ng Utah Jazz na na-trade naman yung draft rights niya sa Los Angeles Lakers. So, 3 Villanova Boys na lang ang naiwan sa team. That year, ang leader ng team ay si Jalen Bronson na. Nag-average siya nung season na yon ng 18.9 points.
Sunod sa kanya si Michael Bridges na may 17 points per game na at ang dating bangko na si Donte DiVincenzo may 13.3 points per game na din at siya ang third leading scorer ng Wildcats. Kasama din nila nun sa team si Colin Gillespie, yung rising player ng Phoenix Suns ngayon. Naging dominante pa din ang Villanova nun hanggang sa umabot ulit sa National Championship kalaban naman ang Michigan. Doon muling nakuha ng Villanova Wildcats ang kampyonato. At ang bayani ng finals, si Donte DiVincenzo, ang reserve guard na halos walang pumapansin 2 taon bago nito, nagpakawala ng 31 points. So wala na kasi si Josh Hart sa taong yon, kaya siguro yung kampyonato noong 2016 yung mas naha-highlights. Pero maraming analyst ang naniniwalang ito ang pinakamalakas na Villanova team sa panahon ni Coach Jay Wright. At after ng pangalawang championships ng mga Villanova boys, sabay-sabay silang tumalon papuntang NBA. Si Donte DiVincenzo na draft ng Milwaukee Bucks bilang 17th overall. Si Michael Bridges, 10th overall pick ng Philadelphia 76ers na na-trade agad sa Phoenix Suns. Ang nakakatawa, ang number 1 option ng Villanova na si Jalen Brunson ay napili lang sa second round. Number 33 pick ng Dallas Mavericks. Kung resume lang ang pag-uusapan, baka si Brunson pa nga ang may pinakamalakas na college resume sa draft. Siya ang 2-time NCAA champion, Naismith College Player of the Year, Consensus First Team All-American, Bob Cousy Award winner at Best Point Guard sa NCAA. Pero bakit nga ba 33rd pick lang? Maliit daw siya para sa NBA standards. Noong 2018, obsessed ang NBA sa mga habang guards at wings. Si Brunson ay nasa 6'1 or 6'2 range lang at maikli ang wingspan kumpara sa ibang prospects. Maraming scout ang nag-aalala na mahihirapan siyang depensahan ang malalaking NBA guards. Pero ang pinakamalaking criticism sa kanya, hindi siya mabilis gaya ni Russell Westbrook, hindi explosive gaya ni Derrick Rose at hindi sobrang athletic gaya ng karamihan sa lottery picks. At dahil maliit siya at hindi elite athlete, maraming team ang nag-aalala na magiging target siya sa depensa. Iniisip ng scouts kung kaya ba niyang bantayan ng mga elite guards tulad ni Stephen Curry, Damian Lillard at Kyrie Irving. Kaya maraming front offices ang mas pinili ang mas bata, mas athletic at mas mataas ang perceived upside kaysa sa isang 21-year-old na junior sa college. Madami pa pinagdaanan si Brunson. Yung team na nag-draft sa kanya nakafocus kay Luka Doncic. So hindi siya agad binigyan ng star role. Minsan backup guard lang. Hindi siya untouchable piece noon at hindi rin fully committed sa kanya ang Mavericks as franchise piece. So hinayaan lang siya ng Dallas umalis ng team dahil hindi naman siya nakikita bilang isang max level guard. Sa New York naman, may mga nagsabi din na overpay, hindi siya seen as true superstar at good player but not franchise guy. Hanggang sa sinabihan pa siya ni Becky Hammon na hindi daw mananalo ng championship ang team na pangungunahan ni Jalen Brunson dahil lang sa maliit siya. Gaya nga ng nangyari kay Allen Iverson. At hanggang sa tumanggap pa si Brunson ng malaking pay cut na malaking dahilan bakit nabuo ulit ng Knicks management ang Villanova boys na sina Michael Bridges at Josh Hart na sayang dahil na-trade si Donte DiVincenzo. At ang minamaliit na si Jalen Brunson ay binuhat ang Knicks sa isang kampyonato na matagal nang hinihintay ng New York City. So, ang Villanova boys ay nagsimula sa isang college team, naghiwalay ng landas sa NBA draft, muling pinagsama sa iisang NBA team at ngayon, muling sabay-sabay sinungkit ang tagumpay. At yan ang 10-year journey ng Villanova boys. Mula NCAA champions hanggang NBA champions. Literal na mga itinadhana para manalo. Alam kong maraming fans ang rooting for Wemby. Kaya taas kamay kung tingin mo deserve din ng Villanova boys ang nakuha nilang kampyonato. Comment ka naman sa baba. Paki-like and share na din ang video. At baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.